Salita na babasahin natin ngayon ay makikita sa Juan 3:16. Basahin natin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon ay sabay-sabay nating pakinggan ang mensahe. At sa araw na ito, ako po ang magbabahagi ng mensahe. At ang mensahe natin ay pinamagatang ang daan tungo sa kaligtasan. At ang binasa natin ay makikita sa Juan 3:16. Ngayon, ang mensaheng ito ay tinatawag din nating gospel message. Saan nanggaling ang gospel? Ang lahat ng pinag-uusapan natin ay lahat nanggaling sa Biblia. Pagkat ang Biblia ang salita ng Diyos. At ang Biblia ay ang salita ng Diyos na buhay at patuloy niyang ginagawa magpahanggang ngayon. At kung titingnan natin ang lahat ng mga nangyayari sa mundo, ang lahat ay nakapaloob sa salita ng Diyos. Ang gospel ay saan nanggaling? At ito ay ano? Kanino ito nanggaling at ano ang gusto nitong ipahayag? Kung titingnan natin ang Biblia ay nakasentro sa iisang tema. At yon ay ang kaligtasan na maaaring makuha o makamit ng tao sa pamamagitan lamang ni Kristo. Ang mensahe na daan tungo sa kaligtasan ay nagmumula sa Diyos. Nagsimula sa Diyos ang mensaheng ito at kailangan nating malaman, sino ba ang Diyos? Kung titingnan natin ang Biblia, sinasabi na ang Diyos ay Espiritu. Siya ay Espiritu, ibig sabihin, hindi natin siya nakikita at wala pang kahit sino na nakakita sa Kanya na tao. At bilang Espiritu, siya ay lubos na makapangyarihan, siya ay matuwid na Diyos, makapangyarihan, at siya ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig sa sangkatauhan. At ang Diyos na to, ang siyang gumawa ng lahat-lahat. Kung titingnan natin ang salita, sa pinakaunang parte ng salita, na makikita sa Genesis 1:1, sinasabi na ang lahat, ang nasa langit at lupa, ay nilalang ng Diyos. At nung ginawa ng Diyos ang lahat-lahat, meron siyang sinunod na prinsipyo. Sinasabi na ang mga ibon ay masayang lumilipad sa himpapawid. Ang mga isda ay masayang lumalangoy sa tubig. At ang mga puno
ay buhay pagkat sila ay umuugat sa lupa. At ang panghuling ginawa ng Diyos, bago siya nagpahinga, ginawa ng Diyos ang tao. Paano ginawa ng Diyos ang tao? Sinasabi sa salita, kung titinan natin, na ginawa ng Diyos ang tao, makikita natin sa Genesis 1:27, ang tao ay ginawa ng Diyos sa kanyang imahe. Ano ang ibig sabihin nito? Ang imahe ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos na kanyang ibinigay sa tao. Pagkat ang tao ay natanggap niya ang Espiritu ng Diyos, ang tao ay masayang kasama ng Diyos. At ang tao ay kanyang natatamasa ang lahat ng biyaya na galing sa Diyos nung umpisa. Kaya ito ang tinatawag natin na orihinal na kalagayan ng tao. Ang tao ay mayroong imahe ng Diyos. Ang tao ay mayroong biyaya na galing sa Diyos. At ang biyayang ito ay ang lahat ng kailangan ng tao, wala na siyang dapat panghanapin o hingin, pagkat ang lahat ay ibinigay na ng Diyos sa tao. At panghuli, kung makikita natin, ang Diyos ay nagbigay ng pangako. Sa Genesis 2:17, pangako para sa tao. At ang pangakong iyon, ang dahilan kung bakit ang tao ay dapat siguradong kasama ng Diyos magpawalang hanggan. Ngunit, merong nangyaring problema. Kung titingnan natin sa Biblia, nangyari ang sakuna sa Genesis 3. Ano ang sakunang iyon? Ang tao ay nagkasala sa harap ng Diyos. Kung babasahin natin ang nasa Genesis 3, 1-6, makikita natin ang nangyari na panlilinlang ni Satanas sa pamamagitan ng ahas sa unang tao na si Adan at si Eva. Sa pangyayari sa Genesis 3, nakamit ng tao ang tinatawag na orihinal na kasalanan. Dahil sa pagsuway ng tao sa utos ng Diyos, sinabi ng Diyos sa tao na huwag kakainin ang bunga ng karunungan at tungkol sa kasamaan at kabutihan upang sila ay hindi mamatay. Kung hindi nila kakainin ang bungang iyon, sila ay hindi mamamatay at sila ay magiging kasama ng Diyos magpahabang buhay. Ngunit, ang pangakong iyon ay nawasak nung nangyari ang aksidente sa Genesis 3, nung ang tao ay nalinlang ni Satanas, na sa halip na pakinggan ng tao ang salita ng Diyos, ang pinakinggan nila ay ang salita ni Satanas. Kaya nangyari ang orihinal na kasalanan na naging daan upang ang tao ay mahiwalay sa Diyos. Ang tao ay nahiwalay sa Diyos at ngayon ang tao ay pinamumunuan o kinukontrol ni Satanas. At dahil dito, ang buhay ng tao ay punong-puno ng problema, kalungkutan, at dumating ang kamatayan sa buhay ng tao. Anong kamatayan ang ibig sabihin nito? Nangyari sa tao ang espiritual na kamatayan. Bakit?
Pagkat nung oras na sinuway ng tao ang salita ng Diyos, sila ay namatay. Sinasabi sa Romaso 3:23. Kung babasahin natin, sa mga taga-Roma 3:23, sinasabi sa salita, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sinasabi sa Romaso 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang tao na nagkamit ng orihinal na kasalanan ay nagkaroon ng espiritual na kamatayan. At kung titingnan natin, kahit titingnan natin sa pisikal na estado ng tao, ang taong patay ay walang kahit anong kayang gawin. Ang taong patay ay hindi na kayang kumilos o wala ng kakayahan na makagawa ng tama or ang taong makapakinig sa Diyos. At ang kamatayang ito ay nangangahulugan na ang tao ay panghabang buhay na nahiwalay sa Diyos. At ang kumukontrol sa buhay ng tao ay si Satanas. Kaya sinasabi, ang kalagayan ng tao ngayon ay espiritual na patay. Ngayon, ang tao ay kung titingnan natin sa Juan 8:44, ang tao ngayon ay anak ng Diablo. Pagkat ang tao ay nagkasala, nahiwalay sa Diyos, ang tao ay walang ibang mapupuntahan kundi ang patuloy na magdusa sa kamay ni Satanas. Pagkat ngayon, ang tao ay hindi na kasama ng Diyos, kundi ang tao ay nakukontrol na ni Satanas. At ang taong kontrol ni Satanas ngayon ay walang ibang kayang mangyari sa buhay niya o magawa sa buhay niya, kundi makikita natin sa unang Korinto 10:20, walang kayang gawin ang tao kundi ang magsamba ng mga idolo o mga Diyos-Diyosan. Kung babasahin natin ang salita sa unang Korinto 10:20, sinasabi, ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Kaya't ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Ang binibigay na paghahandog sa mga pagano na nag-aalay ng kanilang handog, ang mga hindi mananampalataya na nag-aalay ng kahit na anong handog, ay paghahandog, sinasabi sa Biblia, paghahandog sa demonyo. Ito ay handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ang buhay ng tao na nahiwalay sa Diyos ay naroon pa rin sa kanya ang kanyang natural na paghahanap sa Diyos. Ngunit ngayon, ang tao ay hindi niya na mahanap ang Diyos. Wala na siyang paraan upang makabalik sa Diyos. Kaya't ang nagagawa ng tao o kayang gawin lang ng tao ay sumamba sa mga idolo o mga Diyos-Diyosan na ginagawa lamang ng tao. At dahil dito, walang ibang mangyayari sa tao kundi sinasabi sa Mateo 11:28. Ang tao ay walang ibang mapupuntahan kundi ang magkaroon ng mga mental na problema. Ang taong hindi makatagpo sa Diyos at patuloy na nagsasamba sa mga idolo
ang mga taong iyon ay walang ibang mangyayari sa kanila kundi ang patuloy na maghirap, lalo na sa kanilang mental na kalagayan. Kaya kung titingnan natin ngayon, napakamaraming tao ang patuloy na nagdurusa. Patuloy na nagdurusa sa stress, sa depresyon, sa iba-ibang sakit sa mental. At kung titingnan natin ang mga mental na ospital, maraming tao ang naroon, maraming tao ang humihingi ng payo sa mga doktor patungkol sa mga mental na sakit. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga taong nagdurusa at sinasabi, kung titingnan natin ang mensahe, titingnan natin ang mga research na ginagawa ngayon sa mundo, pabata ng pabata ang mga tao or ang mga taong nagdurusa sa mental na problema. Kahit ang mga kabataan na nasa elementarya o kahit sa mga daycare center, meron mga bata na umiinom na ng mga gamot upang gamutin ang kanilang mga mental na problema. Bakit ito nangyayari? Dahil ang tao ay nasa ganitong kalagayan. Nasa orihinal na kasalanan, nasa pagkahiwalay sa Diyos, at nasa kontrol ni Satanas. At ngayon, ang taong patuloy na nagdurusang mental ay walang ibang mangyayari sa buhay niya. Kung titingnan natin ang nakasaad sa mga gawa, nasa mga gawa, 4:4, ang tao ay patuloy na nagdurusa sa mga iba't ibang pisikal na problema. Kung titingnan natin ang mundo ngayon, pag pumunta tayo sa ospital, napakaraming tao ang may sakit. Kung titingnan natin, kung mapapakinggan natin ang mga sakit sa mundo, napakaraming sakit na pinagdadaanan o pinagdurusahan ang tao na hanggang ngayon ay wala pang lunas, kahit wala pang gamot na nadidiskubre. Ang sakit na cancer ay patuloy na lumalala at patuloy na dumarami. Ang mga gera sa mundo ay patuloy na nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Iba't ibang bansa, patuloy na nagkakaroon ng iba't ibang gera. Ang mga tao sa buong mundo ay patuloy na naghihirap. Ang kahirapan ay patuloy na tumataas. Ang mga tao na walang makain, walang matirahan, walang mga trabaho, ay taas ng pataas, lalong lumalala ng lumalala. Bakit? Dahil ang tao ay espiritual na patay. At patuloy lamang na ginagawa ng paraan ng tao, binibigyan ng solusyon ng tao, ay ang kanilang pisikal na kalagayan. At hindi nila alam na sila ay may dapat munang mas unahing bigyan ng solusyon kaysa sa mga pisikal na nangyayari sa kanilang buhay. At pagkatapos ang tao ay magdusa sa mga bagay na ito, ngayon ang tao ay nakadestina. Sinasabi sa Hebreo 9:27, ang tao ay nakadestina upang mapunta sa impyerno. Sinasabi sa Biblia na ang lahat ng tao na napahiwalay sa Diyos, ang lahat ng tao na anak ng Diablo, ay walang ibang mapupuntahan kundi ang impyerno. At ito ang tinatawag na destinasyon o ang lugar na panghabang buhay na mapupuntahan, pagdurusahan ng tao na hindi kasama ang Diyos. Ngunit, ang pinakamalalang problema, makikita natin sa Exodus 20:4-5, sinasabi sa Biblia na ang lahat ng problemang ito ay maipapasa sa mga susunod na henerasyon.
At ito ang pinakamalalang problema na pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Ngayon, ang lahat ng bagay na iyong pinagdudusahan ay iyo lamang maipapasa sa susunod na iyong mga henerasyon, sa iyong mga anak at sa kanilang mga anak. Kung titingnan natin, maraming tayong mga kakilala na kung sasabihin natin, bakit ganyan siya? At kung babalikan mo ang kanyang ina, ang kanyang ama, ganun din ang kanilang kalagayan. Ang kalagayan ng lolo at lola, ganun din ang naibigay, naipasa sa anak at sa mga apo at sa susunod na mga henerasyon. At ito ang patuloy na pinagdurusahan ng tao hanggang ngayon. At dahil ang tao ay patuloy na nagdurusa, gustong bigyan ng solusyon ng tao ang kanyang pagdurusa. Kaya ang tao ay gumagawa ng paraan. Paraan ng tao upang makawala sa kahirapan o sa problemang kanyang patuloy at paulit-ulit na pinagdadaanan. Ang paraan ng tao, unang-una ay ang relihiyon. Kung titingnan natin ang mundo ay punong-puno ng iba't ibang relihiyon. Bakit? Dahil ang tao ay naghahanap ng solusyon para sa kanyang problema. At iniisip ng tao na upang makabalik sa Diyos at upang mahanap ang solusyon sa kanyang problema, dapat niyang hanapin ang Diyos. Sa paghahanap ng tao sa Diyos, ngunit wala siyang paraan upang makabalik sa Diyos, ang tao ay gumawa ng iba't ibang relihiyon. Ngunit kung ang relihiyon ang solusyon ng tao para sa kanyang problema ngayon, kung sa dinami-dami ng relihiyon sa mundo, bakit ang problema ay patuloy pa rin na tumataas at dumadami hanggang ngayon? Hindi ito ang solusyon sa pisikal na problema ng tao. Sa espiritual na problema ng tao. Ang tao din ay patuloy na ginagawa ang mga mabubuting gawa. Ang mga mabubuting gawa upang ang kanilang kasalanan o kanilang pagkakamali ay mapunan o magkaroon ng solusyon. Ngunit kung titingnan natin, napakaraming tao, napakaraming mga grupo, mga NGOs, mga iba't ibang sektor ng pamahalaan, iba't ibang tao, kahit mga personal na tao na gumagawa ng kabutihan sa mundo or gumagawa sila ng paraan upang makatulong sa iba't ibang tao. Ngunit, kung titingnan natin, ang kanilang binibigyan ng solusyon ay ang mga pisikal lamang na problema ng mundo, na problema ng tao. At ang mga mabubuting gawang ito ay hindi ang paraan upang ang espiritual na kamatayan ng tao ay mabigyan ng solusyon. At kung titingnan natin, ang siyensya, ang pilosopiya, ay ginagawa ng tao bilang paraan upang mas mabigyan ng solusyon ang mga problemang nangyayari sa mundo. Kung titingnan natin, ang siyensya, ang teknolohiya ay pataas ng pataas. Ito ay paganda ng paganda kung titingnan natin. At ang buhay ng tao ay nagiging komportable kung titingnan natin. Ngunit, hindi nito kayang solusyonan ang espiritual na problema ng tao na narito. Ang orihinal na kasalanan, pagkahiwalay sa Diyos at ang pagkontrol ni Satanas ay hindi pisikal na problema na kayang gawan ng paraan ng tao. Ngunit ito ay tinatawag na espiritual na problema na ang tanging paraan o ang tanging solusyon ay ang espiritual na solusyon.
Ngunit ano ang espiritual na solusyon na ito? O saan nanggagaling ang espiritual na solusyon na ito? Kung titingnan natin ang salita, kagaya ng binasa natin kanina, kung babasahin natin ulit, nasa Juan 3:16, sinasabi na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos ang tao ay nagkamit ng kasalanan sa Genesis 3, binigay ng Diyos ang kaisa-isang paraan para sa tao upang magbigyan ng espiritual na kasagutan ang kanyang espiritual na problema. Sino iyon? Kung titingnan natin sa Genesis 3:15, ang anak ng babae. At ang anak ng babaeng iyon ay si Jesucristo. Si Jesucristo ang ipinadala ng Diyos upang maging tanging paraan at maging tanging solusyon para ang tao na nahiwalay sa Diyos ay tunay na makabalik sa Diyos. Si Jesucristo ang naging tanging daan upang ang tao na nahiwalay sa Diyos, na nasa loob ng orihinal na kasalanan, ay tunay na makabalik sa Diyos. Ano ang ginawa ni Kristo? Unang-una, si Kristo ang tumapos ng orihinal na kasalanan ng tao. Siya ay naging tunay na pari upang ang kasalanan ng tao ay mapatawad sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Kung titingnan natin sa Romaso 8:2. Kung ating babasahin, Romaso 8:2, sinasabi na wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ako ay wala na sa kapangyarihan ng kasalanan, ngunit ako ay pinalaya na sa kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay. Ang kapangyarihan ni Kristo na nagbibigay buhay sa akin. At ang pagkahiwalay ng tao sa Diyos ay binigyan ni Kristo ng tunay na solusyon bilang siya ang naging tunay na propeta upang maging tunay na daan upang makabalik sa Diyos. Sinasabi sa Juan 14:6, kung basahin natin, 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang paraan upang makabalik ang tao sa Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus na naging Kristo para sa atin. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At ang kapangyarihan ni Satanas ay kanyang tinapos bilang tunay na hari. Kung titingnan natin sa unang Juan 3:8. Kung babasahin natin sa unang Juan 3:8,
Sinasabi na ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang pagkontrol ni Satanas ay nawasak lamang nung ang anak ng Diyos ay naparito sa atin. Ito ang sinasabi sa salita. Si Jesus bilang Kristo ang siyang naging tunay na espiritual na solusyon para ang tao ay makawala sa espiritual na problema ng orihinal na kasalanan, pagkahiwalay sa Diyos at ni Satanas. Si Kristo ang naging tunay na pari, tunay na propeta at tunay na hari na tunay na nagbigay ng espiritual na solusyon para ang tao na espiritual na namatay ay magkaroon ng espiritual na buhay upang makabalik at ngayon maging kasama ng Diyos. At kung tunay nating tatanggapin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, saan natin mahahanap yon? Kung babasahin natin ang Juan 1:12. Titingnan natin ang Juan 1:12. Sinasabi na subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pagtanggap at pagsampalataya kay Jesus bilang Kristo ng aking buhay, tayo ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Tayo ay binigyan ng karapatan upang tayo ay makabalik sa Diyos. Tayo ay binigyan ng karapatan upang ang imahe ng Diyos ay tunay na manumbalik sa aking buhay. At kung titingnan natin ang Romaso 10, siyam hanggang 10, Romaso 10, siyam hanggang 10, sinasabi, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Ang tunay na daan tungo sa kaligtasan. Ang tao, bakit kailangan ng tao ang kaligtasan? Pagkat ang tao ay espiritual na namatay, irespiritual na napahiwalay sa Diyos at ang kanyang dapat puntahan ay ang panghabang buhay na pagdurusa bilang anak ni Satanas. At ang pagdurusang iyon ay walang ibang solusyon, walang ibang paraan upang makaalis doon, kundi ang tunay na maintindihan ng tao, ang tanging daan tungo sa kaligtasan. At yun ay sa pamamagitan ni Jesucristo na maging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At kung tunay mong tinanggap na Diyos at tagapagligtas si Jesus bilang Kristo ng iyong buhay, ngayon ikaw na ay magiging anak ng Diyos. At iyong matatamasa ang biyaya ng anak ng Diyos. Una ay ang pagiging anak ng Diyos. Ito ay biyaya mo na. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak na ng Diyos.
At ito ay makikita natin sa John 1:12. Juan 1:12. Ako ay may karapatan na upang tawaging anak ng Diyos. Pangalawa, ako ay meron ng paggabay ng banal na Espiritu. At iyon ay makikita natin sa unang Korinto 3:16. Ako ngayon ay templo na ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, nakasama ko na o nasa akin na ngayon ang banal na Espiritu upang ako ay gabayan sa aking pang-araw-araw na buhay. Pangatlo, ang aking panalangin ay meron ng totoong sagot. Sinasabi sa Juan 14:16, na kung ako ay mananalangin, ang aking panalangin ay tunay ng mayroong kasagutan. At pang-apat, bilang anak ng Diyos, ako ay meron ng otoridad. Ako ay meron ng otoridad laban kay Satanas. Sinasabi sa Lucas 10:11, tayo ay mayroon ng karapatan upang tapakan ang mga serpente. Kung ating babasahin, Lucas 10:11. Binigyan ko kayo ng karapatang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ito po ang ating biyaya ngayon bilang anak ng Diyos. Ang otoridad laban sa kay Satanas, laban sa mga kampon ng kalaban. At panglima, ngayon ako ay meron ng tulong na matatanggap galing sa mga anghel. Ang mga hukbo ng anghel ay pinapadala ng Diyos upang ang kanyang mga anak ay tulungan, protektahan, at ito ay makikita natin sa Hebreo 1:14. At pang-anim, ako ay hindi na lamang mamamayan ng aking bayan, ng Pilipinas o ng Korea o kung saan ka mang nasyon na papaloob, kundi ang aking pagkamamamayan ay ako ay mamamayan na ng langit. Ito ay makikita sa Filipos 3:20. 3:20. Ang aking pagkamamamayan ay nasa langit na. At pangpito at panghuli ay ang pandaigdigang ebanghelisasyon. Ang ebanghelisasyon. Na makikita natin sa mga gawa 1:8. Sinasabi, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at sa hanggang sa dulo ng daigdig. Ito ang biyaya ngayon, ang ating biyaya bilang mga anak
ng Diyos. Na dapat nating matamasa, dapat nating tunay na matanggap sa ating buhay bilang tayo na ay mga anak ng Diyos. At ang ibig sabihin nun, ako ngayon ay naging espiritual na buhay na. Ang aking espiritual na kamatayan ay nagkaroon ng solusyon sa pamamagitan ni Jesucristo na aking naging Diyos at tagapagligtas. At ang tunay na kahulugan na tunay mo nang nahanap ang daan tungo sa kaligtasan, ngayon ay tunay na kasama mo na ang Diyos. Ito ang dapat mong maikumpirma sa iyong sarili na ngayon na natanggap ko na ang Diyos bilang natanggap ko na si Jesus bilang Kristo ng aking buhay. Nagkaroon ako ng karapatan na maging anak ng Diyos at ngayon ako ay tunay ng mayroong kaligtasan pagkat aking natatamasa na kasama ko na ang Diyos sa araw-araw na aking buhay, sa bawat oras, sa bawat pagkakataon ng aking buhay. Panalangin ko na tunay na ating matamasa, ma-enjoy ang kaligtasan na ating natamo sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tinanggap na bilang ating Diyos at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa salita na iyong binigay sa amin sa araw na ito. Sa pamamagitan ng iyong grasya, ang inyong salita na buhay ay tunay na aming natanggap at ang salitang ito ang tunay na maghari at maging sentro ng aming buhay. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, patuloy niyo pong ipakita at ipaintindi sa amin ang tunay na kalagayan ng aming buhay. Bakit kami naririto sa aming kalagayan ngayon? Bakit ako patuloy na nagdurusa? Bakit ako walang kaligayahan sa aking buhay? Bakit ang aking pamilya ay patuloy na nagdurusa? Bakit ang mga problema ay patuloy na dumarating sa aking buhay? Panginoon, patuloy niyo pong ipaintindi sa amin na hindi ito dahil sa akin. Hindi ito dahil sa aking kagagawan. Hindi ito dahil sa aking pagkukulang. Hindi ito dahil sa aking pagiging makasalanan. Sa aking nagagawang kasalanan sa araw-araw. Kundi ang lahat ay may tunay na ugat at pinanggalingan. At ito ang fundamental na problema ng tao na ang orihinal na kasalanan, pagkahiwalay sa Diyos at si Satanas na patuloy na nagkontrol sa buhay ng tao. Dahil dito ang tao ay nagkaroon ng espiritual na kamatayan at ang tao ay wala ng paraan upang makabalik sa Diyos, upang matamasa ang biyaya ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na iyong ibinigay sa amin at siya ay namatay, siya ay nagdusa, siya ay namatay sa krus at ang kanyang dugo ay dumaloy sa krus ng Kalbaryo upang ang aming kasalanan ay tunay na mapatawad at siya ay nabuhay na muli pagkatapos ng 3 araw upang ang kapangyarihan ni Satanas ay tunay na mawasak. Maraming salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa ginawa ni Jesus at sa katagumpayan na nangyari dahil sa nagawa ni Jesus, kami ngayon ay tunay na may buhay at tunay na nagkaroon ng kapatawaran sa aming kasalanan. Kami ngayon ay tunay na nagkaroon ng solusyon sa aming espiritual na problema na pinanggagalingan ng lahat. Nawa, Panginoon, kami ay gabayan ng patuloy ng banal na Espiritu upang aming maintindihan ang mensaheng aming natanggap ngayon at aming maintindihan ang bawat pangyayari na nangyayari sa aming buhay. Panginoon, tunay na ikaw ang magbigay ng proteksyon at karunungan sa bawat isa sa amin. At kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng puso na tunay na mas hanapin ang iyong salita
at ang iyong kalooban. Sa lahat, ito po ay aming binabalik sa iyo, ang papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Maraming salamat.